Mga ka-express, minsan talaga sa mundo ng sports, parang roller coaster ang emosyon. Isang araw, punong-puno tayo ng kaba at pangamba, tapos biglang may good news na tila liwanag sa dulo ng tunnel. At ngayon, meron tayong isang balitang tiyak na magpapakaba sa ating mga kalaban sa buong Asia. Dahil mukhang jackpot ang Gilas Pilipinas ngayong darating na FIBA Asia Cup. At bakit? Dahil sa kabila ng lahat ng agam-agam, banta ng suspensyon at mga kontrobersyang gumugulo sa paligid niya, walang natatanggap na suspension notice ang SBP para kay Justin Brownlee mula sa FIBA. Oo mga ka-express, hanggang sa mga oras na to, pwede pang maglaro si Brownlee. At kung yan ay hindi pa sapat para magbunye, si Kai Soterit, ang ating 7'3 Phenom, mukhang on track na rin para makabalik at makalaro sa August. Pero teka lang, balikan natin ang buong kwento para mas maintindihan natin kung gaano ka-big deal ang development na ito. At syempre, para sa mga loyal nating ka-express, panoorin nyo to hanggang dulo dahil ilalatag natin dito ang mga detalye, analysis, at kung paano nito babaguhin ang laban ng Gilas sa Asia Cup. Matatandaang matapos ang isang FIBA Asia Cup qualifier game noong nakarang taon, isang hindi inaasahang balita ang lumabas. Justin Brownlee tested positive sa kanyang doping test. Ang tinatawag na adverse analytical finding ang nakitang resulta sa kanyang urine sample at ito'y may kinalaman umano sa marijuana. Para sa mga hindi familiar, ang ganitong klaseng resulta ay maaring humantong sa suspension ng atleta, depende sa findings at ruling ng FIBA. Kaya naman, natural lang na mabahala ang SBP at ang buong sambayan ng Pilipino, lalo na't si Justin Brownlee ang isa sa mga haligi ng Gilas. Hindi lang siya scorer, kundi emotional leader ng kupunan. Pero ayon sa SBP President na si Al Pandelio, kahit may lumabas na balita, wala pa ring formal na suspension na ipinapatupad hanggang ngayon. So meaning, under the rules, eligible pa rin itong si Justin Brownlee na makasama sa lineup ng Gilas para sa Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia mula August 5 to 17. Ngayon, ang tanong ng marami, paano nakakalusot si Justin Brownlee sa ganitong isyu? Ayon kay Pandelio, posibleng napasailalim ng therapeutic exemption ang kaso ni Brownlee. Sa madaling salita, kung sakaling gumamit siya ng substance tulad ng marijuana, pero medically prescribed ito, at hindi lumampas sa allowed level, maaaring hindi siya masuspende. Ayon pa kay Pandelio, there's a range of the level of marijuana in the blood as long as you don't go beyond, and I don't think he did. Hindi pa man opisyal, pero ang sinasabi niya, base sa mga naririnig nila mula sa mga kausap sa FIBA, positive ang mga palatandaan. Pero syempre, gusto ng SBP na maging maingat, ayaw nilang pangunahan ang pahayag ng FIBA. Kaya wala pa ring public declaration na si Brownlee ay cleared na. Pero inamin mismo ni Pandelio, we're hearing positively, so we want to keep it at that. Tinanong na din daw ng SBP Executive Director Eric Hadi ang FIBA para sa isang malinaw at formal na statement. At inaasahang lalabas ito sa mga susunod na linggo. Pero habang wala pa, si Justin Brownlee ay handa pa rin sa training at commitment niya sa Gilas, isang testamento ng kanyang pagmamahal sa Pilipinas. Habang patuloy tayong humahawak sa pag-asa kay Brownlee, may isa pang balita na siguradong magpapataas ng kilay sa buong basketball sa Asia, ang posibilidad ng pagbabalik ni Kai. Matapos ang ilang buwan ng rehab at limitadong exposure sa international games, mukhang nasa tamang landas si Kai para makasama muli sa Gilas. At kung suswertihin, sabay silang maglalaro ni Justin Brownlee sa Asia Cup, at kung mangyayari yan, ibang klase ang lineup natin. Isang 7'3 rim protector na may shooting touch at isang battle-tested scorer na naturalized Pinoy ang magtatambal. At sino ang hindi matatakot?
Ayon sa ilang sources sa loob ng SBP, si Kai ay patuloy sa kanyang conditioning at rehabilitation plan at kung walang aberya, handa siyang sumala ngayong August. So ibig sabihin, mas kompleto ang Gilas, mas handa tayong sumagupa sa mga bansang matagal na natin kalaban tulad ng China, Iran, Korea at Japan. Kung pagsasamahin natin ang dalawang balitang ito, ang no suspension kay Justin Brownlee at ang possible return ni Kai, isang bagay ang malinaw, tumataas ang chance nating makapasok sa mas mataas na pwesto sa Asia Cup. Let's not forget, ang FIBA Asia Cup ay hindi basta-bastang tournament. Ito ang venue kung saan nakikita ng buong mundo ang lakas ng Asia sa basketball. At sa pagkakataong ito, posibleng ito na ang pinaka-kompletong Gilas team matapos ang World Cup. So imagine the possibilities mga ka-express. Justin Brownlee commanding the offense, Kai Sotto anchoring the defense, and a supporting cast of young guns like Dwight Ramos, Scottie Thompson, Sergio Perez, and Jamie Malonzo. That's not just a dream, that's a squad built for war. At dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit trending ngayon ang balitang ito sa YouTube, Twitter at Facebook. Maraming fans ang nagsasabi na finally, makikita natin ang tunay na Gilas. At hindi lang yan, pati mga eksperto at commentator sa Asia ay nakatutok sa development na to. May isang sports analyst na rin ang nagsasabing kung makakalaro nga sinang Brownlee at Kai, Gilas has a real shot to land on the top 4 or even the finals. At kung mangyari yan, it would not only be a redemption story for Philippine basketball, kundi isang tunay na ginulat ang mundo moment. Habang hindi pa tapos ang istorya, isa lang ang masasabi natin, tuloy ang laban. Ang SBP ay gumagawa ng paraan, ang Gilas ay naghahanda at ang buong Pilipinas ay nag-aabang. Sa kabila ng mga pangambang bumabalot sa isyu ni Justin Brownlee at ang uncertainty sa kalagayan ni Kai, isang bagay ang naging malinaw sa mga huling update. Hindi sumusuko ang Gilas. Ang SBP ay patuloy na kumikilos upang tiyakin ang karapatan ng ating mga manlalaro. At habang wala pang opisyal na desisyon mula sa FIBA, ang posibilidad na makalaro si Justin Brownlee ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa ating kampanya sa Asia Cup. Abangan nyo dito lang sa Express Info kung saan bawat update ay totoo, bawat kwento ay may saysay, at bawat balita, ginulat ang mundo.